We will watch your back, sir. Thank you. Thank you, sir. Kaya pala hindi galit sa mga kurakot, anak ng kagwang. Meron na naman ngayon na nagtrending muling video. Ito po ay video ni Martin Romualdez at ng 17 Armed Forces of the Philippines Generals. Meeting po ito kasama si Martin Romualdez. Kaya pala hindi galit eh. At kaya pala galit. Marami po kasing mga espekulasyon. At maraming nagtataka, bakit itong Armed Forces of the Philippines galit sa mga personalidad na galit sa mga kurakot? Maraming nagtataka. Ngayon, ito nagtrending muli ang video na buhay muli na kasama ang mga generals. 17 ho ito kasama si Tambaluslos. Kaya pala, bago po natin dugtungan, siyempre, pag-usapan rin po natin itong si Ma'am Rowena Guanzon na sinuplak na naman itong si Bungit. Mamaya alamin natin kung bakit sinuplak at saan nasuplak, anak ng kagwang. At Vince Dizon, hugas kamay ho sa nangyayaring sunog dyan sa Quezon City kagahapon sa DPWH. Kasi marami na pong mga spekulasyon na hindi umano'y sinadya ang pagsunog sa naturang opisina dahil may mga ebidensya na maiugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi po yan maiwasan ng opisyal ng gobyerno ang mga kuro-kuro ng maraming Pilipino. Pero bago ang lahat, palike po muna. Pa-share, pa-subscribe. Sa mga trolls, pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa inyong pagtutrolls. Ay, nagulantang nga ho kagahapon ang Pilipinas dahil nga ho, sa dami-daming pwedeng masunog, bakit DPWH pa? Nakakagwang talaga na. Kaya ito po, hugas kamay si Dizon at may nilinaw siya dito. Kasi nga ho, nung una nilang pasakali, sabi daw sumabog yung computer. Anak ng kagwang, anong klaseng mga computer yan? At ngayon binawi, inconsistent nga yung mga pahayag ng DPWH. O ito, pakinggan natin to si Boy Hugas Kamay. Yung nangyari kahapon, nasunog, kahit ako, kung ano yung initial reaction ng mga kababayan natin, yun din ang reaction ko. In fact, tumawag ako kagad kay Yusek Ato, tumawag ako kagad kay Yusek Lara to find out ano nangyari, ano ang nasunog. And in the course of the day, unang-una, I think the fire was put under control after 30 minutes. So less than an hour, na-control na yung fire. Ang tindi, 30 minutes lang, naapula agad. Meron lang talaga kayong sinunog na papilis dyan, Planado ba to? Okay, Mamaya, ulitin agad namin yung initial report ng Bureau of Fire Protection na ginabas, I think, kagabi. Pero pinaka-importante sa akin, Gage, is yung rason. Kasi kahit ako, kagaya ng mga kababayan namin, kaming lahat dito, lalo na kaming mga bago dito sa DPWH, si Yusek Ato especially, dahil siya ang regional director, siya ang Yusek natin for operations sa Luzon. At siya ang co-lead ng ating investigation dito, kasama ni Yusek Rafi Turgano. Lagi kaming suspicioso. Natural sa amin yun, lalo na kay General Bisnat, na sa kanyang experience bilang police at part ng CIDG. At yun kagad ang tinanong ko sa kanya, sinadya ba to? At ano ang mga dokumentong nandun na pwedeng naging motibo kung sinadya man ito? Sinadya nga.
Kasi nga, sige, magtataka ka talaga. No? Sa daming pwedeng masunog na building, DPWH pa anak ng gagawang. Kung saan pinakamainit ang ulo ng mga Pilipino, doon pa talaga, no? Kasi nandun yung ebidensya sa DPWH. Eh. Wala naman sa Kongreso. Okay sana kung Kongreso lang. Nasa DPWH. Eh. Yung ebidensya, doon tayo kukuha ng mga dokumento, mga datos, kung saan may ugnay sa mga kurakot, mga kawatan sa gobyerno, lalo na yan sa Palacio de Polvoron. Eh. No. So, we are here today to give you facts. Aha. Okay? We will give you facts that we have now. Hindi ako pupunta sa fake news o sa kung ano-ano. Hindi ako ganon. Kaya ganyan ako. Hindi ako ganon. Gagi akong base sa facts. Sigurado ka. Ba't namumutlat na, budlat na rin mata niya dyan, ah. Di na nakatulog, eh. Ako sa'yo, Vince, mag-resign ka na lang. Kung gusto mo masalba yung, yung karera mo, the best thing to do is to resign. Dahil, di mo kayang salbahin yung, DPWH. Masisira ka lang. Nakatutok yung taong bayan sa'yo. Hayaan mo si Bangag sana. No? Pero, yun ay initial facts pa lamang. Dahil, ongoing pa ang pag-iimbestiga ni General Bisnar. No? And until matapos yung investigasyon na yon, kung ano nangyari talaga kahapon, at ano ang nawala, ano ang nasunog, tuloy-tuloy tayo dyan. But we can give you the initial facts that we have today. And the initial facts are, number one, the Bureau of Research Standards building in Quezon City suffered a fire yesterday. No? Pero awa ng Diyos, hindi naman yung buong building ang nasunog. Naagapan to, mabilis rumisponde. So, hindi buong building ang nasunog, yung ebidensya lang. Galing, no? Agapan agad. Hindi mo alam kung yan, hindi yan sinadya, di sana, abot mo sana 2 oras, or 1 oras, 3 oras ang sunog dyan. Wala, sadya yan, Vin. Salatado, 30 minutes. Ang ating Bureau of Fire, nagpapasalamat tayo sa Bureau of Fire at sa LGU ng Quezon City. No, kay Mayor Joy, nagpadala kagad ng mabilis na response. No, napatay yung sunog in less than an hour. I think within 30 minutes. Napatay yung sunog. May buhaya ba? An hour. No? A little less than an hour. Ang gusto kong balita, may buhaya bang gusto kong malaman, may buhaya bang nadamay sa sunog? May nalitsong buhaya ba dyan? Wala na, Vince, mahihirapan ka na paano mo, alam mo, yung parang banguhin mo uli, yung DPWH, ipagtanggol mo yung Marcos admin, wala. May bahid na yan, hindi kaya. Kahit sino pa kagaling na sekretary ilagay mo dyan, kung nang nakaupo, lata ka, useless mo, pagod ka lang, damay ka pa, masira ka pa. Nga, tuloy, ano bang dahilan? Okay. Ang Bureau of Research Standards, para alam nyo lang, ito ang division ng DPWH na nag-aaral. No? Siya ang nagpo-provide ng mga studies para sa iba't ibang mga proyekto. Hindi siya parte ng implementasyon ng proyekto. No? Mamaya papasalitain ko ng konti si OIC Yusek Lara para to give you some background about that. And also, I want Yusek Lara to also run down the documents that were there. Because we want to be transparent with the public. Ano ba yung mga naapektuhang mga dokumento? No? At yun nga, yung initial naming pag-check, walang dokumento related sa ongoing investigations. Wala daw dokumento na related sa ongoing investigation. Paano mo nalaman? Inaabo na nga. Nasunog na nga eh. Paano ka nakasigurado? O lahat ba ng mga abo, tiningnan mo, uy, ito, ebidensya to. O, hindi to kasama. Sige nga. Okay? At yun din ang pinaabot ko sa ICI kahapon. No? Because obviously, everybody is concerned. No? Now,
yan yung sitwasyon sa BRS. O, yan, nakikita nyo ngayon. Pero gusto ko ding i-clarify. Pero magkaiba kayo, Vince Dizon, ng sinabi ng ICI. Ang sabi kasi ng ICI, 1% daw na ebidensya daw sa flood control ay nasama dyan sa sunog. Pero ito sabi mo, wala. Wala daw na sunog. Fine. Again, facts. No? Merong pagkakamali. Yung isang Assistant Secretary O, tablahan na. Salita sa Senado kahapon. Si Assistant Secretary Melody Villar. No? She is a new Assistant Secretary. We brought her in. She made a mistake by wrongly saying that the building that was affected by the fire was the Region 4B building. That is not true. In fact, I will show you pictures, and those are pictures this morning of the Region 4B building in Quezon City. The Region 4B building is safe and sound, but it is, I don't know, couple of 100 meters away from the BRS building. But it was not affected by the fire, as you can. Kasama pa rin yung research na yan, yung building na nasunog sa rehiyon na yan, anak ng Kaguwang. Nililito mo lang taong bayan eh. Clearly see from the video taken this morning, and you can go there if you want. No? So, nagkamali si Asik Melody. She has apologized for that mistake and for the confusion, but I wanted to put that on record as fact. No? Fact, that we know. Okay? So, those are the two facts na natin ngayon. And the third... Facts nga pinag-uusapan mo, anak ng Kaguwang. Yung building na yon, malapit lang din yun sa pinaka-opisina ninyo, yung building research. Saan po nakasakop na region? Diyan pa rin. Anak ng Kaguwang nangyari sa iyo, Vince. Third fact is, initially, the BFP has given its initial result of its investigation saying that there was an electrical failure in one of the ceilings in the third floor. No, they announced that yesterday. So, this also corrects the initial information na may computer na sumabog and all of that. So, according to the BFP, nanggaling sa kisame yung short. Anak ng Kaguwang, so tatlo na ang inyong rason. Computer, tapos merong parang shortage daw. Saan ba? So ngayon, ito nasa kisame daw. Kasi mananggagaling daw yung shortage. Electrical wires. No? Yun ang initial resulta ng kanilang investigation. Again, I'm just quoting the Bureau of Fire Protection. So again, it's very important to know the facts that we have now. Alam niyo po, Vince Dizon, halata kayong mga sinungaling kayo. Diyan pa lang, sa reason pa lang ho ninyo eh. Kung paano nasunog, hindi consistent eh. Magkaiba kayo ng sinasabi ng inyong mga bataan. Magkaiba kayo ng mga dahilan. So ngayon, ikaw, nagsalita ka ngayon, pilit mong sinasalba. So ano ba talagang totoo? Shortage? Nagka-shortage ng electrical wiring? Connection o sumabog na computer kaya nasunog. Di ba kaya sinadya nyo talagang magsunog dyan sa DPWH? Dahil anak ng kamote, marami na pong spekulasyon eh. Kung dami ng batikos dyan sa sunog-sunog na yan eh. Kagaya ho itong si ito nagtrabaho na sa party talaga to ng Marcos admin. Si Bong Nebria, ayan Edison Bong Nebria, ang sabi niya sa US, pinag-uusapan na ang AI, super intelligence. Sa atin, computer na sumabog, inaalam pa kung digas o diuling o LPG. Nakakabuti. Kasi hindi na po kasi matatanggap na reason na computer yung sumabog. Siguro binawi nila, mag-electrical wiring na lang tayo sa kisame ng gagaling. Kasi halata pag computer, so lutang yung yung script ninyo.
nabisto kayo sa script ninyo, umani ng batikos. Kasi nga, pinaka-controversial ngayon, DPWH, tapos magkasunog sa DPWH. Lumulusot, kaso ang problema, ang taong bayan, ayaw magpalusot. Alam mo naman, matatalino na ngayon ng mga Pilipino, ilan? Karamihan, mga bubutanga, yan, mga bubunistang, tanganistang loyalista ni Ngagba. Lumulusot lang. Ayaw naman dito. Binabati ko sila ng todo. Ito, isa naman. Si Doc Mata, sabi ni Doc Mata, ilang DPWH buildings pa ang dapat sunugin sa buong bansa. Sige na, wag na kayong mahiya. Pag mga susunod na araw may mangyari yan, Doc Mata, talagang confirm po yan na sinasadya nila. Para pag maghanap ng dokumento, sabihin nasama sa sunog eh. Hindi sadya. Sulusot ang mga animal. So yung mga buhaya, hindi na maituro dahil sunog ng ebidensya. Kahit nasabihin mo na sa computer, sa computer, madaling yan eh. Madaling ma-delete. Mahak pa lang, wala na. O di kaya, pinagdidelete na nga rin nila yung sa computer, di ba? Delete na natin sa computer. Pagkatapos, sunugin na natin yun. Mga palis na yun. Wala na rin, wala kayong makita. Meron pa isa, binatikos din po sila ng isang abogado. Sabi ng abogado, Attorney Mike Operario, ayaw pauwiin si Saldico. Nasa ospital daw si Martin Romualdez. Buhay pa ba yung animal na yung buhaya na yun? Nasunog ang DPWH. Babalik si Ping sa Blue Ribbon Committee. Hiyang-hiya naman ang taong bayan sa effort ninyo. Wala na, parang pinaglaruan lang tayo. Sarswila na lang, circus na, gulo-gulo na ang investigasyon. Ang totoo namang mastermind, yung 3 apelyido lamang yan. 4 na pala, anak ng kagwang. Marcos Romualdez lang naman yan. Saldico, Aranita yan. Ibaki. Yun lang naman talaga ang tinututumbukin natin eh. Sila lang dapat yung populisin, sila lang dapat yung tutukan. Ang problema, ang daming mga diversionary tactics ginagawa ng mga hinayupak. Ayaw nilang matumbok yung totoong nangyayari ngayon. Ayaw nilang matukoy. Dahil alam na ho natin, alam na ng taong bayan, kung sino talagang mastermind, tukoy na eh. Kaya nang gugulo na lang tong mga animal. Kung anong kadramahan. Ang gusto ng taong bayan, may makulong. Ang gusto ng taong bayan, may managot. 4 na buwan na, anak ng kamuti. Hindi pa rin matukoy-tukoy ninyo. Alam na nga ng taong bayan kung sino, kayo hindi pa ninyo alam. May pa-imbestiga pa kayo nalalaman. Ilabas na natin ang katotohanan. Hindi na ho tayo magkagulo nang makausap na ho tayo. Kung may kasalanan si Martin Romualdez, may kasalanan naman talaga. Kung may kunig kay Bongbong Marcos, hindi may risi, managot si Bongbong Marcos. Hindi naman po pwede na, wag natin ipagpatuloy yung investigasyon. Bakit? Puta, si BBM tatamaan, anak ng kamuti naman. Tatamaan at tatamaan talaga. Ang dami na ninyong pautot. Kagaya ngayon, sigwi muna tayo ng kaunti. Boyeng Rimulya. Isipin mo yung issue kay Villanueva, 2016, 2019, inalungkat niya. No? Isipin mo yung gustong magsuspindi kay Villanueva, ito may kinalaman sa kay Napulis. Si Morales. 2016, 2019. Takin mo yan. Tapos sabi ni Villanueva, cleared na. Ngayon si Boyeng gusto talaga isuspindi si Villanueva. So ngayon, diversionary tactics na naman. Panggigipit na naman. Para mapag-usapan si Villanueva, anak ng kamuti. Ganong katindi itong si Boyeng Rimulya. Makita mo palang high blood ka na. Kaya ipakita ko para ma-high blood kayo. Kunti lang. Pakinggan natin yung kanyang interview sa kanya, anak ng kagang ito. Paano nagiging ombudsman to? Surprised by the decision, lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. So, it was a Secret decision daw. Paano nagiging secret decision yan? Di ba nung
panahon na police, ang daming ano yan, open sa public. So yung decision kay Villanueva, sikreto. So ngayon, itutulak nyo naman sa mga Duterte, i-connect nyo naman. Kayo, secret decision kayo, anak ng kamuti, oh. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Diba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Alam ko. Yung mga bayarang medyayo sumagot na hindi alam. Napaka-imposible. Alam nyo kasi, hindi ako naniniwala na sikreto yan pagka basura ng kaso ni Villanueva. Alam po natin yan, yung ombudsman, sinasopubliko po yan. Ang bilis agad eh. Diba? Sinasopubliko nila yan. Yung mga desisyon ng ombudsman. Pero ito si Boying ngayon, pinapalabas na sikreto daw. Yung pagbasura ng reklamo labang kay Villanueva. Kaya, implement niya uli, anak ng kagwang. Sige na, sabihin na natin na sikreto. Sikreto yan. O ngayon kung sikreto, ipawalang bisa mo. Yung pagbasura sa kaso niya. Ganun ba ho yun? Uulitin mo muli. Kasi sinikreto, i-publish mo na lang. Ibandila mo na lang sa buong mundo. Ibandilyo mo. Sabihin mo, na acquitted, na basura na. Bakit? Pwede bang magiging walang saysay yung desisyon ng ombudsman na nabasura yung reklamo? Kung ito ay sabihin na lang natin sinikreto, hindi naman siguro. Uulit ka sa una, anak ng kamuti. Gusto mo lang manggipit Boyeng Remulla. Tuloy natin konti. Sir, sabi po ni Senator Joel Villanueva, sabi niya daw po, sir, na dismiss na naman daw po and harassment and fake news daw po yung sinabi niya. Well, harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Uy! Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So, Tito Soto, tinanong mo, kakampi ni Tambaloslos Martin Romualdez at ni Bongbong, anak ng kagwang. Tanungin mo yung ibang senador. Tangin na Boyeng, isang bulati na lang, nabuhay pa. Diyos ko. Ito ay maliwanag na panggigipit, panghaharas. Nilabasan ka na nga ng ebidensya Paano po nangyayari na sikreto? Napaka-imposible naman kung kainitan talaga ng issue labang kay Villanueva, masisikreto ba? Anak ng kagwang, hindi. Don't you call that a secret decision? But sir, what about the people here in the Ombudsman's office? Siyempre, alam din dapat nila yan, sir. Exactly. Nobody was raising any issue about it before this. Sir, may sabuatan bang nangyari kung naging secret po ito? Hindi ko alam Basta it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Kailangan ko ba lang investigation internally, sir? Now we're studying the decision. We're studying everything. Sir, to be very clear, will you still send the letter or hindi na? Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung time message natin. Nagbago na. So ngayon, yung decision daw, magiging walang saysay kasi nga sinikreto, anak ng kagang talaga na. GIL, Jesus is Lord. Marami-rami rin naman kayo. Ano na? Yung bro ninyo, Joel Villanueva, tinatrabaho na ng mga hinayupak, ng mga impaktong demonyo dyan sa Marcos admin. Lalo na yan si Bunyeng, anak ng kagwang na buhay pa talaga, no? Isipin mo yan. 2016 na yun, tapos na yan, dismiss na. Nabasura na, binuhay pa. Naalala ko tuloy. Naalala ko, Pastor Apollo Sikibuloy. Grabe talaga si Boyeng, magaling talaga siya magbuhay ng patay, no? Pero yung sarili nilang pamilya, animal, nakitaan mo na nga po ng marriage, nilaya agad, no? Kabuhay ng patay si Boyeng, magaling gumawa ng script si Boyeng.
para sa kabulastugan, para sa katarantaduhan, sa kapwa. Di ba? Naalala natin si Pastor Apollo Sikibuloy. 4 years na nabasura yung kaso. Binuhay ni Buying. Napag-usapan. Putsahayan, oh. Na-detent, kinulong, marami pang nadamay. Anak ng kagwang talaga naman to si Buying, oh. Ito yung isa sa mga diversionary tactics. Marami na silang ginawa ng mga diversionary tactics na pilit pinagtatakpan ng katotohanan ng pinakamalaking issue talaga ho ngayon ay itong flood control scandal. Na first time in the history na mayroong ganitong usapin kalawak na korupsyon under Marcos admin. Na kung ano-ano na lang yung pautot. Na ang alam ng maraming Pilipino kung sino ho talaga ang pinaka-mastermind. Hindi na ho ito pwedeng itanggi, ganun. Ay, hindi yan si BBM. Ay, hindi yan si Martin Romualdez. Ay, hindi yan si Saldico. Kahit saan ka magtanong ng mga ordinaryong Pilipino kung sino ang sa tingin nila ay mastermind sa flood control, 3 apelyido lang ang tinuturo lang ho ng taong bayan. Saldico, Romualdez at Marcos. Si Baki kasama na sa Marcos, hindi naman Aranita na. Aranita siya sa pagkadalaga, pero ito na si Baki kasama sa Marcos yan. 3 apelyido ho yung tinutukoy ngayon ng taong bayan. Sabi ka ni Mamaloy, alam na ng taong bayan kung sino ho ang mastermind. Binanggit na nga ho ni Mayor Magalong yan eh. Mayor Magalong. Oh. Martin Romualdez Saldico. Ngayon, maraming naglilink. Saldico Romualdez. Ang next Marcos. O Aranit, si Lisa. Nakaladkad na rin. Sila nga yan, may alam ng lahat ng nangyayari sa korupsyon sa ating bansa. Alangan naman ako, mga tangingot kayo. Pinipilit lang ninyo gumawa ng diversionary tactics at pilit ninyo kinukunik sa mga Duterte. Si Trillanes, tinitira si Tatay Digo ngayon. Lagi namang tumitira yung Trillanes na yan. Nagiging credible ang buang under Marcos admin. Pinapatulan din ng mga mainstream media. Pakawala ng administrasyon. Ginuluan daw ang bayan. O ngayon, alam nyo po ba kung sino naman tinitira ni ngayon? Ni Trillanes. Oh. Nung una, si Bungo. Panglihis, Tatay Digong, panglihis. Ngayon, sinong tinitira ni Trillanes ngayon? Mayor Magalong. Binabanatan, sinisiraan ni Trillanes, si Mayor Magalong. Gusto ko, i-content ko sana yan ngayon eh. Kaso wala pang sagot si Mayor Magalong eh. Kaya lang daw, yung advokasya daw ni Mayor Magalong laban sa korupsyon ay ang purpose lamang daw yan, sabi ni Trillanes, ay para di umano sa mataas na posisyon. Anong tinutukoy ni dito? Pangarap, parang pangarap ni Mayor Magalong. Yun ang sinabi ni Trillanes. Bigyan mo nga, bigwasan mo nga yan, Mayor Magalong. Yung sundalong kanin na yan. Ang taong bayan, gising na. Mabuti na lang, mayroong mga political vloggers. Kasi kung walang mga political vloggers na nagre-rebat sa mga bawat diversionary tactics, no, at walang tumututok dito sa flood control, malamang nakalimutan na ng taong bayan ho ito. Kaso hindi. Iba na ngayon, digital age na. May mga political vlogger noon, mga mainstream media. Kung ano lang yung nakikita natin sa mainstream media, yun lang yung re-rehistro sa utak natin. Pero ngayon, wag na ninyong ismulin ang mga political vloggers, mga kawatan, mga kurakot, dahil nalalaman ho ng taong bayan ang iba pang impormasyon na pilit tinatago ho ninyo ang katotohanan. Kagaya ho nito, si Martin Romualdez, no?
ugnayan ng mga general. Hindi ito pinalaki ng mainstream media. Hindi ito napag-uusapan. Pero kusang lumalabas ang katotohanan. Nagtrending muli ang bidyong ito nang merong meeting, biglang nag-courtesy call ang 17 generals kay Martin Romualdez sa Speaker of the House. Siguro alam ho ninyo ito, napanood po ninyo ang bidyong ito. Pero hindi natin nilikutan ang isip natin that time. Bakit ba nakipagkita ang mga mga active generals? Hindi po retired ito ha. Active, 17 Armed Forces of the Philippines generals kay Martin Romualdez. Napag-usapan muli ito, nauungkat muli dahil ang Armed Forces of the Philippines nababalot ngayon sa kontrobersya. Nakaladkad rin ang kanilang pangalan sa flood control. Kaya ito nauungkat. Oh. Kita muna natin yung post ni Congressman Kiko Barsaga. Sobrang taas ng tiwala ng taong bayan sa Armed Forces of the Philippines noon. May 15 billion pesos ghost projects rin pala sila. Hashtag Pre-Mindanao, sabi ni Kiko Barsaga. Gusto ko yan, mga hashtag na yan. Dahil dito, sa 15 billion pesos di umano na ghost projects. Na-share din po ito ng mga retired uniform personnel na nagalit ang mga militar. Mantakan mo ha, ang mga militar, galit na galit ngayon sa mga galit, sa mga kurakot. Lalo na kay Congressman Kiko Barsaga. Galit na galit sila dito. Hindi ko nila lahat yung mga militar, ilang mga junior officers. Pero yung leader ho kasi ninyo, Browner, at lalo na po itong spokesperson po na si Padilla. Ako po'y nagtataka. Kukunik dadat lang natin. Para malaman natin ang buod, bakit nagkaganito ang militar. Nasa kabila ho ng inaasahan ni sila ng taong bayan patungkol po sa corruption issue ng bayan, ay hito para bang sila ang nagpipigil sa mga matatapang na mga personalidad na kumakalaban sa mga kurakot at nagsisiwalat sa mga kurakot, kagaya kay Congressman Kiko Barsaga, na pinuruhan po nila ngayon. Maplin lang natin ng konti, ito ko yung nangyayari, no? Tuluyan ng sinipa si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga bilang bahagi ng Reserve Force ng Philippine Army dahil daw ito sa grave offense of misconduct matapos himukin ang mga pulis, sundalo at kapwa reservist na magkilos protesta laban sa gobyerno. Ngayong delisted na si Barsaga, hindi na siya maaaring magsuot ng uniforme ng sundalo o maging bahagi ng AFP. Una na ring sinabi ng tinaguriang Congress Miao na maaari siyang tanggalin ni PBBM sa AFP. Pero di raw ito matitinag sa pagnanais niyang ipaglaban ang mga Pilipino. Ayan yung ginawa ng Armed Forces of the Philippines sa mga personalidad na galit sa korupsyon. Talagang kinastigo ho nila, pinaparusahan nila. Imbis na ma-appreciate po nila yung angas at tapang ni Kiko Barsaga na sumungag sa mga kurakot sa gobyerno under Marcos admin, puta, pinapatahimik nila, pinaparusahan nila. Ang tanong, tatahimik kaya si Kiko? Hindi naman tatahimik, tuloy-tuloy naman si Kiko. O di sinong magsuot ng ano ninyo? Ng uniforme, yung mga kurakot na buhaya, anak ng nagawang. Kung ako naman Kiko, kung ganito ang imahe ng Armed Forces of the Philippines ngayon, napakadumi dahil sa mga pinuno nila,
Okay, sige, sa inyo na ho yung, yung uniforme na yan. Ako, I am willing to die for my country, kaya kinalaban ko itong mga kurakot sa gobyerno, pero kayong mga Armed Forces of the Philippines active personnel, takot masyado kayo, himod-puwet po kayo. Dapat hinayaan nyo na nga ho, sana na lang si Kiko, magsalita ka, wala namang nakakasama. Kung tiningnan po natin, si Kiko patuloy ngayon ang maituturi mong bayanit matapang at mas matapang pa sa mga militar. Dahil nagsalita siya against sa government na siya ay kongresista. Hindi siya natatakot. Mas may bayag pa si Kiko Barsaga. Kaya nga sabi ho ni dito, Senator Ronald Bato de la Rosa, ayan o. Sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito, kung Kiko Barsaga might be a liability to the Armed Forces of the Philippines. Hence, the delistment, but he remains a valuable asset to the Filipino people for his fight against corruption. Di ba ho kayo nahihiya dito, Armed Forces of the Philippines? Yung kumakalaban sa korupsyon, ito yung pinarusahan ninyo. Utang ina, gumising na kayo mga tol. Opisyal ng Armed Forces of the Philippines, ano nangyari ho sa inyo? Sinong magsuot? Si Gadon. Tingnan mo si Gadon ha. Sige muna tayo ng konti. Kasi diretso tayo sa Armed Forces of the Philippines. So, ayan natin pinapalabas yan. Anak ng kagwang si Gadon o Larry Gadon, itinalaga bilang Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Putang ina Gadon. Disbar. Na disbar yan, animal yan. Pinagsuot nyo po. Ang galing, no? Pero magkaiba naman po kasi ang Coast Guard at militar. Ang point ko rin yan, ito, suotan nyo ng uniforme, itong hunghang na ito, na disbar, inapoint pa ni Ngiwim, anak ng kwago naman. Hindi man yang galit sa korupsyon. Pro korupsyon, nakinabang ang hinayupak. I think, number 3 siya, ha? Sa pinakamalaking sahod ng government official under Marcos admin, tiba-tiba, ha? Imal na huwag ubob. So marami na pong kontrobersya ngayon yung Armed Forces of the Philippines. Gagaya nung pagtakot nila sa mga retired uniform personnel na sabi pag hindi kayo tumigil, yung inyong mga pensyon ay aalisin. Isipin mo, Armed Forces of the Philippines mismo, mananakot dyan sa mga ordinaryong citizen na pag magsalita kayo, mananagot kayo. Sino ba dapat ang managot? Sino ba dapat ang ikukulong at aarestuhin at tarantaduhin ng Armed Forces of the Philippines? Di ba ho ang mga kurakot? Kaya napag-usapan muli ang bidyong itong kumakalat sa social media na itong si Martin Romualdez ay kasama ang 17 general. Ito ha. Bago yung video, pakita ko muna yung na to. Ito naman ho ay binabalita. Noon, binalita ho ito noon. Ano ba to? Ito. Ayan. Yan lang guys. Ayan po yung mga larawan na yan. No? Kaya pala, pumunta si Martin Romualdez, pumunta ang mga 17 general dyan, dahil umano sa pangakong dagdag 350 daily allowance sa mga sundalo. So binusalan itong 17 ni Martin Romualdez. 17 general, so matataas na opisyal talaga ho. Ito, nandyan ba si Browner? 17 ho ito eh. Tanginang tambalos-los ka, piling mo. December 3, 2024,
So naangkot muli, napag-usapan muli dahil nga ang mga militar hindi galit sa mga kurakot. Ni minsan hindi nila kinukundina itong si Martin Romualdez Saldico. Yun yung issue dyan eh. Kaya napag-usapan muli. At galit tuloy sila sa mga personalidad na galit sa mga kurakot kay Saldico at Martin Romualdez. O putya. O ano po ang mangyayari sa atin kung itong mga militar na ito, mga generals, ay nabusalan at tumatanaw ng utang na loob dahil lamang dun sa 350 pesos? Hindi ako naniniwala sa 17 general na yan na 350 pesos lang ang pinag-uusapan ninyo, anak ng kwanggol naman. Ito, narito po yung video kung saan kausap ni Martin Romualdez ang 17 general. Kaya pala, anak ng kamote. Kaya pala. Ito. An announcement, no? That we will move for the increase of the soldiers' daily subsistence allowance from 150 pesos to 350. The armed forces will be professional, mission-focused, and always be supportive of the duty constituted. The government will expect that your armed forces will be. Sino ba tong mga taong ito? Sino ba tong mga general na ito? Di nating kilala eh. Ako hindi ko naman makilala na mga yan eh. Pero nandyan nga, 17 sila eh. Always supportive of We commit to your commitment to the Constitution and our duly constituted authorities. We will watch your back, sir. Thank you. Thank you, sir. We will watch your back, sir. Anak ng kagang eh. Kaya pala kayong mga hunghang kayo eh. Hindi kayo galit kay Martin Romualdez eh. We will watch your back, sir. Nasa likod mo kami, sir. So ngayon, itong si Martin Romualdez, tinutukoy na sa pangungurakot, nasa likod kayo? Tangina, sarap ninyo eh. Mga sir, kung may nalalaman kayo, magsabi kayo sa bayan. Kayong 17, maliwanag yung sinabi. We will watch your back, sir. Putang ina. Kala mo, Presidente, Prime Minister Kim Jong-un ng Pinas? Ngayon sabihin ho ninyo, may tiwala ang taong bayan sa inyo. Pero itong video na kumakalat ngayon, mahuhusgahan kayo. Kayong mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, ibangon nyo yung institusyon ninyo. Ibangon nyo yung kredibilidad ho ninyo. Umaasa ang taong bayan sa inyo, dapat kakampi namin kayo. Dapat kalaban ninyo ang mga kurakot. Hindi yung kakampi ninyo ang mga kurakot, we will watch your back, sir. Anak ng kagwang naman to. Diyos ko, Ginoo. Tuloy yun. O palakpakan sila dyan. Kumusta? Kasama si Lani, asawa ni Bong Revilla dyan eh. Putsa, may iba pang pinag-uusapan dyan, hindi lang 350. Di ba ho? Sila, General Parasdo. Ayan o. Putsa o. So, we will move for the increase of the... Putsa, kaya nagkalit-silitsi ang Pilipinas dahil dyan. Sige, tuloy lang na nagkunti, naulit lang. Soldiers Ito. President that the troops that you to come to see us here, but we want to vote. That's why I'm very grateful your help. Okay. Ito na. We invite also the host to blend. Tika lang. Yung huli. We will move for the increase of the... Yung huli. Come to see us here, but we want to vote. That's why I'm very grateful your help. Ayan o. Grabe o. 17 sila dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobra pa nga eh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nga pala sila dyan. 19 eh. Bilangan nyo, 19 eh. 1, 2, 3. 6 sa 6 sa nakaupo.
Yung nakatayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 nga pala sila dyan. Wala kayong takas. Kayong 19 mga general, tulungan ninyo ang bayan. Ano yung pinag-uusapan ninyo dyan? Bukod sa 350 pesos na increase. Tangin naman talaga to. Kaya pala, hindi kayo galit kay Martin Romualdez. Ito ang dahilan. Grabe naman ho yan, 350. Hindi kayo galit kay Saldico. Hindi kayo naglalabas ng statement. Samantala, papriskon kayo ng papriskon laban dito sa mga retired uniform personnel na bumabati ko sa mga kurakot. Pero ito, hindi po kayo pwede maglabas ng statement against kay Saldico, against kay Martin Romualdez. Bakit? Paano nga binubusalan kayo? Animal, oh. Ito, di ba ho, ito, trending rin to ng video na ito. Tingnan mo. Chief, as we committed, I'm here with our chair. Si Browner, kausap yan. Bicameral members. Hi, Chief Romy. Please, kindly. Chef Browner, malamang itong video na ito, bago sila nagkita, no? Nauna to, bago yung pinalabas natin ng video. Nangako nga si Tambaloslos ng 350 sa Armed Forces of the Philippines. Nauna to. To the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 Sipin mo. not only been affirmed, but it's been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So, please... Palakpak pa Saldico. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please. Putang ina, basta daw pag nagsalita siya, walang problema. Tangina, grabe Kim Jong-un ng Pinas. Nasaan ka na? Nagtago ka na? Come on, Armed Forces of the Philippines. May utang na loob kayo dito. Mas may utang na loob kayo sa taong bayan. Mas may utang na loob nga kayo sa former President Duterte. Yung sahod ninyo, dinoble. Ito. Utang na loob kayo dito sa buhayang ito, 350 pesos, anak ng kagwang, oh. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay. Moral high. Wala nang moral ngayon ang Armed Forces of the Philippines dahil sa yung buhaya ka. Kala mo presidente ka, sinira mo yung institusyon. AFP, mabuhay kayo lahat. Okay. Puta. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. BICAM 2024. Ratified the budget. Ratified, no? Ito yung budget season na niratify nila December 11, 2024. Ito yung 2025 budget na puro blanco. Ito yung resulta. Puro insertion, puro ghost projects. Yan, oh. Ayan po, oh. On Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. Mabuhay, Zambales, mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Yun na nga, sabi ni Ko, ito pala. So, yung fellowship pala, ito na yon, 19 sila. Nagkita, anak ng, di ba yun ba yan? O, iba pa talaga. Sus ko, Ginoo, na control ni Saldico at Martin Romualdez, ang Armed Forces of the Philippines, anak ka ng kagwang Romeo Browner. Merry Christmas to all. Thank you, thank you. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. More would be coming. Kaya may 15 billion na ghost projects, anak ng kagwang. Sus ko, Ginoo.
Oh. We assure them more for next year as well. Thank you, thank you. Yes, sir. Mhm. Salamat po. Salamat. Tingnan mo. Sir, salamat. Thank you. Itong bidyong ito ay patunay na itong Armed Forces of the Philippines lumuluhod kay Saldico at Martin Romualdez. Kaya pala, hindi makuhang magalit itong mga general kay Martin Romualdez at Saldico. So anong gagawin natin? Tatahimik na lang, bahala na lang kami. Kami nga, umaasa nga kami sa inyo, kayo yung magligtas sa amin eh. Tingnan mo, meron pa akong isang video, ipapaplay. Ito, Saldico naman, pinapakita, pinatrubak lang natin. Kasi nga, hindi natin makitaan ng statement ang Armed Forces of the Philippines na galit kay Saldico at galit kay Martin Romualdez dahil dito. Ninawakan nila sa liig. O ito naman, si Saldico, military naman ang kausap niya dyan. 8 billion insertion na naman ito. Oh, tingnan mo. We have good news. Kinuwento ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week sa Misibis. Misibis. Okay, naipasok lahat additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. 16 billion ang insertion ni Saldico. So ngayon, merong issue na 15 billion. Ito naman, 16 billion binanggit niya na insertion. Ano ho ito? Ito na tayo ngayon. Nagkakunik-kunik na. Nakikita na natin yung puzzle. Kung bakit nagkaganito ang Armed Forces of the Philippines na inaasahan ito ng taong bayan. Hindi ho po pwedeng ganito na ang military ay luluhod kay Martin Romualdez at Saldico. Ito nabanggit niya 16 billion pesos. Pero ang issue ngayon na di umano ay merong ghost projects ang Armed Forces of the Philippines na nagkakalagang 15 billion pesos. O ito insertion 8 billion plus 8 billion 16 billion pesos. So bakit ang ghost projects 15 lang? Nasaan yung 1 billion? Ito na tayo ngayon. Alam niyo po, alam natin ang Armed Forces of the Philippines para sa bayan yan. Marami tayong kaibigan dyan. Nanonood sila lagi sa akin. Pero ang problema kasi, yung pamunuan, yung tuktok. Bakit nagkaganyan kayo? Kaya pala galit kayo sa mga retired uniform personnel na umiingay sila laban sa korupsyon, laban kay Saldico, laban kay Martin Romualdez, laban kay Bongbong Marcos. Ito ba ang dahilan? Kami po'y nagtatanong. Kasi nga, umaasa ang taong bayan sa inyo dahil hindi na maganda ang tinatakbo ng bansang ito. Puro korupsyon na lang kaliwat kanan. Kailangan namin kayo. Protektahan mo ang sambayanang Pilipino. Dahil ito ay state of emergency na ho ito. Hindi na po biro ang pinag-uusapan sandamakmak na nakawan sa kaban ng bayan. Kagaya ho ito, tingnan mo, ang kapal ng mukha itong si Bongbong Marcos. Tingnan, makinig kayo, Armed Forces of the Philippines. Isipin nyo, mga sir, kaliwat ka ng baha, lindol na nga ang inabot sa natin sa bansang ito. Si Bongbong Marcos, gusto pa ng minahan, anak ng kagwang, magmina pa tayo, ito. Dumalo si PBBM sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025. Sa harap ng mga lider sa industriya, tiniyak ng Pangulo na isusulong ng administrasyon ang responsableng pagmimina. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Nangakong administrasyon na pagtitibayin pa ng Pilipinas ang commitment nito sa mas inklusibong mining policies. Sa Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition, ibinida ng pamahalaan ang ilang initiative na tinatahak nila para siguraduhin hindi ikinakasira ng kalikasan ang pagmimina. Responsible mining has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them.
proud daw ang Pangulo sa Chamber of Mines Philippines na nanguna sa Asia na ipatupad ang Global Mining Performance Standard na Towards Sustainable Mining o TMS. Sa ilalim ng TMS, may responsableng self-regulation ng 16-member corporations ng Chamber na i-assess ang kanilang performance sa pamamagitan ng mga protocol gaya ng Community and Indigenous Peoples Outreach and Social Development, Biodiversity Management at Climate Change. At a time of global uncertainty, with economic headwinds, geopolitical tensions, and the mounting effects of climate change, the Philippines needs another strong pillar of growth. Mining once accounted for over 20% of our export earnings. With the right support, it can be done again and maybe even much more. Ayon kay Chamber of Mines Philippines Chairman and Billionaire News Channel's abogado anchor Attorney Michael Toledo, malaki ang papel ng pulisiya sa usapin ng minahan sa Pilipinas. Kaya naman, marapat lang daw na magkatuwang ang gobyerno at pribadong sektor sa pagsusulong ng mga programa at batas na para sa responsableng pagmimina. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News. Anak ng kamote, bilyonaryo, kakampi pala ninyo si Bangag. Puto, saan kayo humugot ng kapal ng mukha nyo, BBM? Kaliwat ka ng lindol na nga ho ang naranasan natin, baha dito, baha doon, mining pang utak mo. Kaya pala yung mga taga Nueva Vizcaya yung mga katutubo doon nakipagtulakan sa mga kapulisan dahil aprobado na pala ni Ngiwim ang pagmimina doon sa kanila. Kaya sinuplak siya dito ni Rowena Guanzon. Anong sinabi ni Rowena Guanzon dyan sa kanya? Ayan, BBM, puro ka propaganda. You asked Martin Luther, why is the tax on mining still very low? Romualdez is the reason why the tax on mining is untouched. Wala. Lahat-lahat. Tangina, bakit magmimina pa? Gusto talaga tayong ilubog sa baha? Gusto talaga tayong matunaw lahat sa lindol? Okay, sana kung yung lindol sa bahay ninyo, mga animal kayo. Dapat sa panahong ito na nakaranas tayo ng kaliwat kanang lindol, stop muna yung mining dyan. Tigil tayo. Ayusin muna natin yung mga pulisiya patungkol sa mining. Ayusin nyo muna yung flood control. Ayusin nyo muna yung issue sa korupsyon. Dahil ang Pilipinas ngayon, kawawa na sa inyo, mga tarantado kayo. Walang kabusugan itong mga buhaya. Lahat na lang. Meron pang Armed Forces of the Philippines, kakampi ni Tambaloslos. Anak ng kwanggol naman, Malaman lang tayong nakitang mga statement ng Armed Forces of the Philippines na kinundi na si Tambaloslos. Ito pa, last video, pinuri pa niya, ito yung sinasabi. We will watch your boxer. Ito yung nagsabi, kay Martin, Yes, we are very happy na binigyan po kami ng time ng ating mga honorable congressmen led by the Speaker of the House, Congressman Romualdez. We are so very happy that they spared the very valuable time for us to meet the newly promoted generals and flag ranks of the Forces of the Philippines. Sir, nagpasalamat kayo sa 350 ni Martin Romualdez, sir. Sa bagay, may 8 billion plus 8 billion kay Saldico, 16 billion. Inumin, Kay Digong, hindi ka nagpasalamat? Yung sahod ninyo, times 2. Anong ginawa nyo kay Digong, hindi nyo pinoprotektahan? Nasaan si Digong ngayon na nagbigay sa inyo ng kasiyahan? Buta itong gobyernong ito, binawasan pa ang inyong mga pensyon. Saan kayo ngayon? Kung tiningnan nyo po, may kakampi pa ba ang mga Pilipino laban sa korupsyon? Dapat manindigan kayo. Hindi naman namin sinabi na mag-aklas kayo. Maglabas kayo ng statement, warningan ninyo yung mga kurakot sa gobyerno. Ba't kayo takot kay Martin Romualdez dahil sa 350 pesos? Dahil sa 16 billion na pinangako ni Saldico noong 2024 BICAM? Na nangyari ngayon, dapat imbestigahan rin itong sinabi ni Saldico na 16 billion para dito sa mga militar. Para saan mapunta yan? Kaya pala, hindi kayo galit kay Martin Romualdez at Saldico. At galit kayo
Kay kung Kiko, Romeo Poques, nagalit sa mga kurakot sa ating bansa, ito pala ang dahilan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.